Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong July 10 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis dito. Kaya ayan po, kahapon ay meron po tayong nabuo na isang maliit na bullish candlestick. Yan, sinundan po niya yung breakout dito sa upper portion ng ating descending wedge pattern na ito. Kaya isa po itong confirmation breakout na nagsasabing ayan, nagawa na pong makalabas dito sa upper portion ang market price ni Shiba Inu. Kaya ayan, isa po itong bullish breakout kaya ang inaasahan po natin ay ito po ay aangat hanggang dito sa pinakamataas na presyo na base sa ating pattern na ito ay magagawa niya akyatin ang presyong 40 digits 2772 dulot po ng kanyang naranasang breakout dito. Ngunit meron po tayong malaking ngunit dito. Ito po yung sinasabi ko sa nakaraang technical analysis natin dito kay Shiba Inu. Maski nakaranas po tayo ng breakout dito sa kanyang upper portion, nagsasabing bullish breakout ito, naangat si Shiba Inu, pero kung pag yung dalawang indicators naman po natin dito ay nagsasabing walang sapat na volatility or walang gaanong sapat na pwersa ang mga bulls para paangatin para itulak ang market price nito, ay mauuwi lamang po ito sa pagko-consolidate. Yan, maglalaro lamang po ito sa pagitan ng major resistance line po natin dito na nasa presyong 40 digits 1767 at saka major support line na 40 digits 1480. Kaya yan, yung mapapansin po natin ang ating hazard indicator ay nananatiling kulay red pa rin yung pangangatawan nito. Pero ayan, medyo lumiliit naman po ng bagya or unti-unting lumiliit yung pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay mukhang posibleng magbago yung itong momentum ni Shiba Inu. Kung yan ay nagpatuloy na lumiit at nagbago yung kanyang kulay ng kulay green. Kapag nagbago ito ng kulay green ay dyan po natin masasabi na posibleng ito na aangat na ang market price ni Shiba Inu. Pero sa kalagayan na ganito na ipinapakita ng ating hazard indicator na ay malabo pa na umangat itong si Shiba Inu. Posibleng mag-consolidate po siya, pero pag naging kulay green na po yung ating hazard indicator ay malamang ay dito na po siya dito po niya susubukan basagin yung major resistance line natin dito. Pero isa po itong major resistance line at pagdating po sa mga major resistance line ay hindi po ito basta-basta nababasag. Kaya ayan, posibleng kung hindi po niya mabasag ito ay magkakaroon lamang po siya ng struggle at ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate. Pero pag nabasag po niya ito ay ayan, dyan na po siya aakyat at aakyatin po niya yung pinakamataas na price target natin dito. Kaya yan po yung mga hadlang sa pag-angat ni Shiba Inu. Unang-una ay wala pong gaanong momentum ang mga bulls para paangatin ang presyo ni Shiba Inu. At pangalawa ay yung matigas na harang natin dito na isang major resistance line. Yung ating QQE mode indicator naman po dito ay ayan na po, nagpapakita na po siya ng mga kulay gray na mga QQE bars. Ibig pong sabihin ay posibleng magbago na po ang trend direction ni Shiba Inu. At yan, lumiliit yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po yung persa ng mga selling pressures. Yung mga sellers. Yung hinihintay lamang po natin dito ay yung paglabas ng mga kulay blue na QQE bars na katulad nito. Kaya pag lumabas po yan, tapos na green yung ating hazard indicator ay yan na po ang senyales na susubukang umangat ni Shiba Inu. At gaya ng aking sinabi kanina, maski nagkulay green po yung mga indicators natin dito, pero kung pagbigo pa rin po siyang basagin yung major resistance line natin dito, ay wala pa rin, mauuwi pa rin po yan sa consolidation. Kailangan po na mabasag po niya yung major resistance line natin dito para siya ay umangat. Kaya yan po yung mga hadlang sa pag-angat ni Shiba Inu dito. At wala po tayong na trigger ngayon na pending orders.
Kaya ayan po yung nananatiling aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Meron po akong 4 na nakaabang rito sa itaas ng mga sell pending orders or take profit, at meron naman po akong nakaabang rito sa ibaba na 2 buy pending orders na nakatapat naman po sa mga major support line natin dito. Kaya yan, maaari po ninyong kopyahin yan kung nais po ninyong tularan yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Shiba Inu, para sabay-sabay po tayong nagtitake profit kapag umaangat ang market price ni Shiba Inu, at sabay-sabay na rin po tayo nag-accumulate kapag bumabagsak ang presyo ni Shiba Inu. Sa mga bago lamang po dito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.